Duterte na isa sa kanilang mga isinulong na article of impeachment, yun pong other high crimes. Diba? At sinasabi nga po yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, ng magbantahos, di umano si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At may statement na ba sila? Merong statement ang iba't ibang mga mambabatas tungkol ho doon. Pero ito muna, alamin natin kung ano ang masasabi ng dating Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Wala pong iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Attorney, magandang umaga po. Welcome sa Tira Brigada, Brigada Haji at Brigada Abner. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Opo, may buntag, Attorney. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Una po sa lahat, ano hong masasabi ninyo dito sa rekomendasyon ng NBI na sampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte dahil daw sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos? Unang-una, sabi nga ni VP Sara, expected na yan. Pangalawa, sabi ni NBI Director, pinag-aralan daw nila ng kanyang abogado. Silang anim yata sila. Well, palagay ko they should go back to law school. Kasi yung grave threats sa sedition, walang basihang legal or factual. Kung titingnan ko yung mga salita ni VP Sara tungkol dun sa di umanong pagbabanta sa pagpatay, wala namang pagbabanta ron kasi sinasabi niya, assuming na totoo na hindi hyperbole sinasabi niya na pag napatay siya, ang pumatay sa kanya, tugisin nila. At binanggit niya sino, di ba? Kung mapatay, ibig sabihin, kung meron mang banta, nanggagaling sa libingan sa kanyang puntol. In other words, threats from the grave. If there is no such legal animal, as threat coming from the grave, walang pagbabanta. Pangalawa, yun namang sinasabi nila na meron daw sedation. Paano magkakaroon ng sedation? Alam mo, ang sedation sa ilalim ng Kodigo Penal, Revised Penal Code. Sinasabi doon na isang tao, pag siya ay tumultuously and publicly incite people to perform acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition? Yung act of sedition, among others, yun ay nangihikayat sa mga tao na labanan ng gobyerno, huwag pairalin ang batas, bigyan ng paglabag sa lahat ng mga constituted authorities, whether in writing or orally. Wala nang nangyari. Paano nakakaroon ng sedition sa grave threat? Madalit sabi, bakit sila nag-file? Sabi ko nga sa aking payag, yan ay may bahid politika. Kasama na siya doon sa kanilang layunin, mga kalaban sa politika, na tanggalin siya sa panguluhan bilang kandidato sa 2028. Wala namang ibang dahilan Kaya sunod-sunod. So, nag-file sila ng impeachment, kaya naman demanda. Either gusto nila pakulong yan, tanggalin at ikulong para wala na silang kalaban sa 2020. Yun lang yun. Okay. So sa palagay ho ninyo, Attorney, bukod dun sa plano nila sa pamumulitika, sabi nyo nga po, yung timing ng pagfa-file o ng recommendation to file charges against the Vice President ay may layunin din na palakasin yung bid para ma-impeach talaga o mapatalsik si Vice President Duterte through the impeachment trial? Wala namang kinalaman yung criminal case sa impeachment. Kasi yung impeachment, para tanggalin siya. Pangalawa, how can you even use the recommendation or the actual filing of a case in an impeachment? Wala pang trial, wala pang conviction, wala pang preliminary investigation. Yung sabi nun kulang sa ano yan. Hindi nag-aaral ng batas yun. Pero balikan ko, Atty. Sal, yung binanggit nyo kanina, what constitute sedition.
yung binanggit naman po nila, and this is indirect quotation, ang binanggit ni Director Santiago, yung threat daw ni Vice President Sara Duterte, yun daw po yung nag-incite sa mga followers na mag-alsa laban sa gobyerno. The term is mag-alsa laban sa gobyerno. Any reaction po doon sa kanyang statement? Ang tanong, nag-alsa nga ba? Mhm. Nasaan? Nasaan pag-alsa? Even assuming that to be true. Nasaan? Nasaan yung nag-alsa? Mhm. Meron ba tayo nakita nag-alsa because of her statement? Mhm. Aha. Meron bang nanawagan following her words na, kailangan, labagin na natin ang batas, labanan natin itong gobyerno ito. Huwag na tayong sumunod dito. Meron ba? May narinig ba kayo? Wala. Kahit na isa. Aha. Ang merong rally na milyon-milyon ang umattend, kasama na yung sa Bacolod, Davao, Cebu, Iloilo, Pagadian, yung panawagan na wag nyo lang ituloy yung impeachment. Kasi sabi ni Presidente Marcos Jr., walang kahihinatnan yan, walang magbibenepisyong kahit na sinong mamamayan dyan. Dahil lang kakati lamang tayo. Yun ang naging panawagan. Hindi mag-alsa. Aha. Okay. Binanggit ni Director Santiago na nasa DOJ na po yung bola para whether or not to proceed with the preliminary investigation kapag ka nakitang kompleto na yung mga dokumento. Pero naalala ko po, attorney, na nung nag-press con ang DOJ, ikasama din yung national prosecution doon sa press con nila kung saan tinalakay itong issue, alleged kill order. Sabi mo, nung mag-press con kasama ang alin, nawawala yung ano mo. Kasama ang national... Okay, hello. Attorney. Kasama ang national... Attorney, ang binanggit ko po, nung nag-press con before, nung kainitan nitong issue na to, ikasama nag-press con yung National Prosecution Office, ang NBI at PNP. Ngayon, yung National Prosecution Office, sila yung magdidetermine whether may probable cause ng pag-file ng kaso kay Vice President. Yun po yung punto ko. Ang merong tungkulin na to determine the existence of probable cause ay yung mga piskal. Opo. Kailangan kain ka muna ng formal na kaso sa DOJ o sa piskal ng anumang dito sa Maynila para pag-aralan nila kung merong probable cause. The NBI. Okay. Ito, Attorney Sal, meron naman po mga nagsasabi, ito ano masasabi ninyo sa mga, especially may mga mambabatas na ang nagsasabi na bukod daw ho sa kitang-kita raw ho sa online press conference ni VP Sara na talagang di umano'y may threat against the President, kung history daw ho yung pag-uusapan, kayang-kaya daw ho yung gawin ni VP Sara. Kumbaga, kung violence daw ho yung pag-uusapan, kaya na daw po niyang gawin, lalo na nung naging mayor pa lang siya ng Davao. Ano po masasabi niyo doon? Kung kayang gawin, di ginawa na, ba't pa magbabanta? Ibinigyan mo pa ng babala. Alam mo, they're not using their common sense. Sintido ko lang yun eh. Okay. At syempre, ngayon pong araw na ito, Attorney Sal, mag-proclamation rally ho, yung PDP. Kayo ho ba'y pupunta doon? Hindi ko alam yun Parang hindi ko alam yung PDP laban Wala pang nagbibigay. Hindi ako active Wala akong panahon sa mga parti-partido eh. Opo. I'm so busy with my work and defending the Dutertes from the oppression, the injustice they're committing. I have no time for party matters. Wow, okay. Ito, Attorney Sal, hindi ba kayo na-consult or hindi ba kayo na-i-consider ng legal team ni VP Sara na although kasi hindi pa naman po napapublicize na kung sino-sino yung bubuo ng kanyang defense, ng kanyang legal team. Hindi ba kayo na-consult? Hindi. I've not been asked to join the legal team. Neither have I offered my services. Para kasing redundant na Di ba ang ginagawa ko? Ano ba tawag mo doon sa ginagawa ko sa pagtatanggol sa dalawang? Wala pa ng mga alkalde sila hanggang ngayon. Alam mo, I've always defended them simply because they're public officials who are reputed to be and known to be, and I believe in them, that they are upright public servants
who are being oppressed and who are being attacked, assaulted, destroying their integrity and reputation. Kaya ko sila pinagtatanggol. But although you have not offered your services or yourself, Attorney Sal, you're willing to provide inputs. And that goes without saying kasi nga pinagtatanggol ko na nga sila ng mga mayor pa sila. Okay. Alright. Sige. At with that, kami po ay nagpapasalamat, Attorney Sal, sa oras na nilaan ninyo sa amin ngayong umagang ito. May buntag, Attorney. Mayong buntag sa inyo. Salamat. Okay. Maraming salamat po. Attorney Salvador Panelo, mga kabrigada. Brigada!